Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayong umaga, meron akong topic na ito po ay related sa 20% bank interest sa lahat ng merong time deposit at saka savings sa mga bangko. So ang tanong, paano ba talaga yon kinakaltas? So bago ang lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So, alam nyo ba na nagsimula ng July 1 nitong 2025 ay nilagdaan na po ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng Capital Master Efficiency Promotion Act o Republic Act 12214 na kakaltasan yung ating interest ng 20% sa ating savings at saka yung time deposit. So, ang tanong, paano ba nangyari yon? At paano ba i-compute? So, kung halimbawa, ikaw yung taong nag-iipon talaga ng pera sa bangko, nag-time deposit, o meron kang maliit na savings, yun po ay kakaltasan ng 20% withholding tax. Sa loob po yan ng isang taon. So hindi po talaga siya monthly. So kung halimbawa, meron kang 10,000 na nilagay sa yung bangko, kung yon ay merong interest halimbawa ng 5%, tapos yung pera mo ay 10,000, yun po ang kakaltasan ng 20% kung magkano yung interest sa loob ng isang taon sa 10,000 na sinavings mo sa bangko o di kaya tinime deposit mo. So kung halimbawa meron kang 10,000, ang interest nun sa loob ng isang taon, magkano yun kung tutuusin? So halimbawa 5% sa 1,000 is 50 pesos. So, meaning sa 10,000 mo meron kang interest na 500 pesos. So kung 500 pesos yung interest mo yearly, yung yearly na 500 pesos na yan, kakaltasan yan ng 20%. So kung i-divide mo yan, 500 pesos times 20%, ang lalabas nun, 100 pesos din yung makakaltas mo sa yung 500 sa loob ng isang taon. So yun po yung pagka-compute nun. Kaya syempre, meron tayong choice naman kung ayaw nyo talaga kaltasan o makaltasan yung pera nyo sa bangko na inipon nyo na merong interest. Desisyon nyo po yan kasi pwede naman kayo mag-saving sa pamamagitan ng alkansya kung gusto nyo. Hindi naman po sa pilitan talaga, meron kayong freedom at meron tayong freedom kung marami tayong reklamo kasi talagang malaki naman talaga yung 20% na withholding tax. So, meron tayong choice. So, napaka-importante lang talaga is magkakaintindihan tayo na hindi ibig sabihin na kung magkano yung ininvest mo na pera sa bangko, hindi po yun yung kakaltasan ng 20%. So, meaning, yung 10,000 mo na yan, hindi ibig sabihin na kakaltasan yan na kapital mo na 10,000. Ang ibig po talagang sabihin yan ay yung interest na kinikita mo sa loob ng isang taon, halimbawa, yun yung kakaltasan. So kung 10,000 talaga, halimbawa, sa loob ng 5 years, meron kang time deposit na 10,000. Kung i-compute mo yan sa 5%, meron kang 500 times 5 was 2,500. So sa loob ng 5 years, sa halagang 10,000 mo na tinime deposit mo, meron siyang tubo na 2,500. Pag yun ay 5% yung interest yearly. So meaning, pag yung 2,500 kakaltasan nyo ng 20%, yun yung magiging net income mo. So kung halimbawa, sa 500 is 100 yung nano nila, so meaning, meron silang makakaltas na 200
mahigit yung kakaltasan sa yung interest income na dapat sa sayo na nasa bangko mo. Kaya importante dapat maintindihan natin na yun yung computation talaga kung paano ikaltas yung interest sa iyong savings. Hindi ibig sabihin na yung amount na kapital na ininvest mo sa bangko at lahat ng mga passive income or time deposit or savings, hindi po totoo na yung 10,000 na yon o 30,000 o 100,000 kung ikaw yung mayaman, hindi ibig sabihin na yung amount na kapital ay kakaltasan. Ang ibig po talagang sabihin nun ay yung interest na talaga doon sila kukuha ng 20% para magkaintindihan po talaga tayong mga Pinoy. Kaya napaka-importante maging wais tayo. Kung ayaw nyo mag-savings o ayaw natin mag-savings sa bangko, meron naman tayong choice. Hindi naman tayo pinipilit ng bangko na maglaan ng pera sa kanila. Pero siyempre, sa panahon ngayon, iba pa rin talaga kung meron kang savings na nilalagay mo sa bangko. Kasi minsan, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan talaga na realidad posibleng mangyari. So halimbawa, ayaw mo magkano ng pera saving sa bangko, ngayon nilagay mo sa bahay nyo o nag-ipon kayo. What if may mga emergency na hindi natin inaasahan, andun yung pera mo, tapos biglang nasunog yung bahay na tinitirahan mo, wala nang matitira. So ngayon, meron tayong choice na sa atin pa rin yung desisyon kung gusto nyo mag savings pa rin o kayo na mismo maghawak sa pera nyo kung ayaw nyo or ayaw natin kaltasan yung ating interest na makukuha sa bangko sa nilalagay nating amount na sinavings or tinime deposit natin sa bangko. So yun lang po, maraming salamat po.